lalong-lalo na po yung may mga bagong sasakyan para ma-investigate natin na yung bang problema na yan ay pwede bang lumaki. Kasi tandaan nyo po, ang lemon law natin 1 year lang. Kung hindi nyo alam, meron na palang mga nangyayaring problema sa sasakyan nyo at lumipas yung 1 year, hindi nyo na mahahabol si lemon. At kung lemon yan, mananalo kayo sa kaso, papalitan po ang inyong sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Talaga pong literal na gabi. Ito pong sasakyan na to, Mitsubishi Strada, 92,000 kilometers lang ang tinakbo nito, sariwang-sariwa. Tignan nyo po ang engine niya. Ito po ay 2015 model. Pero mga kapatid, kung mapapansin nyo dito, ayan, naglalawa ang langis. Kasi po, yung kanyang dipstick ay nagbubuga na ng langis. Ganyan po kalakas yung kanyang tilamsik sa dipstick. Ayan o, hanggang dito. Wala nga kayong makikitang tagas ng langis dito sa breather niya. No? Wala rin kayong makikitang dito, yung dumi ng langis dito sa ibabaw. Talagang tiyong-tiyo. Bakit naglagay ng oil cut scan? Kaya po ito ay umabot kami na pinatanggal ko yung cover dito sa ibabaw at che-checkin ko nga kung dapat ba talagang lagyan to ng oil cut scan. Kasi po mga kapatid, kung wala ka ng mga binubugang langis dito sa breather, hindi mo kailangan maglagay doon ng oil cut scan. Kasi sa halip na yung hangin, no, yung hininga nitong makina ay makakahinga ng maayos papasok dito, hindi ngayon makahinga yung makina mo. So hindi ito advisable na kabitan ng oil cut scan. Kasi mga kapatid, yung mga nagkakabit ng oil cut scan o kaya yung talagang may matinding blow-by, dito pa lang makikita nyo na may langis na kumakatas. So doon, wala namang katas ngayon. Iiwanan ko muna yung oil cut scan na yan. Yung may-ari nito, sabi niya, alaga ito sa change oil, kasa maintain to, lahat ng mga nilalagay nilang langis dito, magandang klase, synthetic, fully synthetic. Ngayon, pag sinabi po nga may lumalabas na langis dito sa dipstick, talagang blow-by. Malakas na blow-by. Pero dapat kung may lumalabas na langis dito sa dipstick, dapat may lumalabas din dito na tilamsik. Kahit man lang kaunti. Dapat may lumalabas din dito. I-check natin mga kapatid kung saan nanggagaling yung blow-by nito. Pwedeng piston ring ang problema. Pwedeng hindi kasi pare-parehas yung blow-by nung 4 na piston. Pwedeng ang malakas, 1 lang. Ang blow-by, pwedeng 2 lang. Ngayon, kung talagang malakas na yung blow-by, dapat hindi lang dito magkakaroon ng tilamsik. Sana dito rin. Ngayon, itetest natin. Bakit ang lakas ng tilamsik dito sa dipstick, pero dito sa breather at doon sa oil cap, dito, ay wala. Sige! Mga kapatid, idagdag ko rin po sa tambucho walang usok to. Walang usok na puti, walang usok na itim. Napakaganda, Kuya Larry. Ngayon, dito wala ding usok, wala din dyan. So, i-start ngayon ni Kuya Larry to. Isasara ko muna to at isa-isa nating tetestingin. Ayan, sara ko muna. Ayan. So, Kuya Larry, paki-start mo nga. Start natin. Bakit ganun na nangyari? Pakinggan nyo makina Walang katok, normal na andar ng diesel. Ngayon, tanggalin ko to. Wala. Walang tilamsik yan. Walang tilamsik. Okay? Tatanggalin ko rin to sa breather. Wala. Para makita nyo po kung talagang ito ay may tilamsik, kukuha ako ng papel. Ayan. Tingnan nyo po Kuya, wala Wala. Sa breather, wala rin. Hindi, mainit na to. Kanina pa Ngayon, tingnan mo doon. Sige, sara mo muna, Kuya Larry. Sara mo muna. Ngayon, titignan natin kung lalakas pa siya pag binalik ko to. Balik ko yan. Balik ko to.
Tignan natin kung mas lalakas yun. Isa pa. Kuha akong bagong papel. Sige, kuya. Lumakas. Mas na-compress siya. Ngayon, tignan natin. Buksan ko to. Yan. Sige, kuya. Sige, alisin mo. Ayan. Bumubulwak na. O. Lakas. Ibalik mo na, kuya. Dapat dito meron. Pero wala. Wala siya. Ngayon, wala din dito sa breather. Wala din. Meron, wala? Wala, sir. Wala. Saka walang usok. Pati sa likod, walang usok. Saka tahimik makina. Kahit na sabihin mong sobrang labnaw ng langis niyan, sana meron dito sa ibabaw. Sana meron dito sa breather. Ngayon, na-concentrate lang ang tilamsik sa dipstick. Ano ngayon yung bagay na nagpapatilamsik doon sa ilalim? Kuya, pakipatay mo muna. Sige. Tahimik na tahimik, oh, mga kapatid. So, yan po yung sinasabi ko sa inyo. So, wag nyo nang gagayahin to. Wag kayong maglalagay ng ganito. Kasi tignan nyo po, ito ay naka-design, ganitong kalaki yung hose, papunta rito sa intake ng ng turbo. Yan. Ganyang kalaki yung hose. Ito naman ay hinga lang talaga. Kung wala naman lumalabas na langis dito, mga kapatid, walang effect yan dito sa higop ng turbo kasi iyan ay hininga lang. Ngayon, ang ginawa, nilagyan ng oil cut can, ang liit-liit ng hose. So, ang pwedeng mangyari dito, sasakalin pa niya yung hininga nito at pwedeng ang maging tendency, lahat ng hinga na yan pupunta dun sa dipstick. Kaya kanina, medyo nagulat ako, hindi dapat naglagay nito kasi pwedeng iyon nga yung naging case kaya nagkaroon ng tilamsik doon. Pero, since wala naman ding naging epekto dahil wala naman palang lumalabas dito, so, hindi ko na muna sisisihin to. Pero kung ako tatanungin nyo, mga kapatid, huwag nyong gayahin to. Kung walang lumalabas na oil, hindi mo kailangan maglagay ng catch can. Kasi wala ka naman ika-catch oil catch can. Hindi mo to kailangan. Ang ginawa mo dito, sinakal mo pa yung hingahan niya. Parang ngayon tong may sipon na hindi makahinga ng maayos. Pero yun nga, kung yun ang naging problema, pwede na nating sabihin na case solved to. Kaso hindi. Walang lumalabas dito na langis pero may hangin. Dito walang lumalabas na langis pero may hangin din. Ngayon, lahat na concentrate, ang oil lumalabas dito. Ayan, kaya ito naglalawa na to sa langis. Ito kahit nakasara, mayroon ng oil na lumalabas dito sa dipstick na hindi na rin makontrol nung o-ring na to kasi may o-ring yan So yung o-ring na to nababaliwala na dahil nga yung langis talagang nag-aagwasa na, umaakyat na. So ibig sabihin nun, masyadong malakas yung pressure sa ilalim para itapon niya yung langis. Yan ang problema. So mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng report dito, ng update dito. Unti-unti, dahan-dahan, naalamin natin kung saan nanggaling yung problema. Yun nga po mga kapatid, sabi ko po sa inyo, kapag diesel engine ang inyong sasakyan, talagang malaki po talaga ang maintenance. Tulad nito, sariwan-sariwa pa yung engine pero biglang nagkaganito. Sa maintenance pa lang, sa change oil pa lang, yung lahat ng mga pinagpapapalitan dyan, mahal na. So, i-clean mo pa yung manifold dahil talagang dumudumi yan. Dahil sa EGR, kapag ka dumumi na yan at hindi mo pinalinis, maraming mga sensors dyan, dudumi, magloloko. So, hindi pwedeng hindi mo pa maintain. Talagang ipapaayos mo. So, masyado talagang malaki ang maintenance sa diesel. Kaya kung nagtitipid ka, hindi ka makakatipid sa diesel kahit sinasabi mo pang mura kasi ang diesel Hindi po kayo makakatipid dahil pag bumanat na yung laki ng gasto sa maintenance nito, yung sinasabi nyo economy sa diesel, mababaliwala po yon. Ngayon mga kapatid, kadalasan po, itutuloy-tuloy ko na yung vlog ko dito. Pag bagong bili mo ang sasakyan, ang unang-unang kadalasan na nagiging problema, na nasisira talaga yung battery. Lalong-lalo na kung iyan ay galing pa sa kasa. Kasi ako experience ko na yung aking Honda
na nabili ko sa kasa, display yun, modulo. Wala pang isang taon, nagpalit na ako ng battery, bumagsak na yung battery. Kasi less than 1 SM lang yung battery nun eh. Ngayon, hindi ko alam kung yung battery na nakakabit sa akin ay mula pa nung ano yun, nung naka-display doon, yun na yung nilagay. Tapos nung kinuha ko, yun pa rin yung, nung nabili ko na, yun pa rin yung inilagay nilang battery. So, nasira kagad yung battery, bumagsak kagad. Tapos kasi sa sobrang traffic natin dito sa Metro Manila at sa iba pang parte ng bansa, kapag ikaw ay nasa traffic, yung battery mo, kung hindi na 100% ang operation niyan, yung working cycle niyan, madali siyang bumibigay. Kasi nade-drain siya dahil kahit sabihin mong kumakarga alternator mo, kung nasa traffic ka, lalo na abutan ka ng gabi, gagamit ka ng ilaw mo na halogen, gagamit ka ng aircon, gagamit ka ng, ang aircon pa naman, dalawa blower, meron sa harap. Yung radiator fan mo, sumasabay sa aircon yon. Tapos yung blower mo doon sa loob. Tapos yung mga modelong mga sasakyan ngayon, electronic power steering diyan, no? So yung electronic power steering yan or electric power steering na yan, kumakain din yan ng voltahe. Kaya kung lahat yan magkasabay-sabay sa gabi na isinusupply ng alternator mo, kinakapos din siya, yun namang battery mo ang maglalabas ngayon ng voltahe. So yung life cycle niya mas mabilis na nagagamit. Sa halip na tumagal sa iyo ngayon ng 2 years, 3 years yung battery mo, nababawasan yun. Dahil doon sa mga ganong sitwasyon. Kaya yung Honda City ko, nung pinalitan ko ng battery, regardless kung mawawalan ako ng warranty, nilakihan ko na, 1 SM na yung nilagay ko na battery. Kasi hindi talaga kaya yung original na battery na maliit lang. Less than 1 SM yon. Ngayon mga kapatid, sa pag-maintain po talaga ng sasakyan, talagang kaakibat na yung gastos. Ngayon, ito lang, mga quick fix lang po. Halimbawa ito, nakita nyo itong lagayan ng brake fluid yan. Ito ay medyo wala na sa maximum. Nandito na siya sa baba ng maximum. So kung nandito na siya sa baba ng maximum, yung sukat niya, mga kapatid, huwag nyo kagad dadagdagan yan ha. I-check nyo muna yung inyong mga brake pads. I-check nyo rin ang inyong mga brake linings. Kasi kaya naman ito bumababa, yung sukat niyan, dahil napupudpud na yung mga brake pads nyo, so ang tendency, yung brake cylinders nyo, nagkakaroon ng maraming volume ng fluid doon sa loob ng cylinder. So yung fluid na yon na dumadagdag doon sa loob ng cylinder, nababawas naman dito sa canister na to. So makikita nyo, nagbawas, huwag nyong punuin kasi pwedeng ang may problema na numinipis na ang inyong mga brake pads. Pero kung halimbawa nakita nyo ngayon puno, tapos kinabukasan, kalahati na lang, hindi normal yon. Pwede ngayon na may tagas ang inyong braking system, tumatagas yung fluid. So ganun po ang kagad napapasok sa isip nyo. So sa pag-maintain po ng sasakyan, napaka-importante po ng mga bagay na yon kasi nandoon na rin nakaakibat din po yung safety. Mga kapatid, sa mga bumibili din ng mga bagong sasakyan, isa sa mga una din na nagkakaroon ng problema yung entertainment system or yung inyong mga car stereo. Karamihan po ng mga car stereo niyan ay mga touchscreen na. No, ang tawag diyan doon sa system na 'yon ay capacitive touch, no? Pag pinipindot mo, nandoon na lahat yung controls. Ngayon, sa sobrang init ng araw at wala ka namang garahe, nako napakadelikado ng mga stereo na 'yan. So 'yun yung mga unang nasisira pagpasok mo, hindi mo na makontrol. No, kasi nasira na yung capacitive touch niya, yung feature na 'yon. So yung mga bumibili din ng mga China na car stereo na 'yan, tatanggalin mo yung stock mo na car stereo, papalit mo yung mga nabibili sa online. Yun ang kadalasan nagiging problema, hindi mo na siya makontrol dahil sira na nga yung sensor, yung capacitive touch. So yun namang sobrang linis sa mga sasakyan, pati yung screen na yun, yung capacitive touch na yun, yung pinaka-LCD niya, pinupunasan ng kung ano-anong mga liquids na matapang. So hindi rin po pwede yun. Tubig lang pwede na yun. Tapos manipis na manipis lang. Hindi kailangan ng matapang na mga liquids na panlinis. So isa rin po yon sa mga nagiging problema sa mga bagong sasakyan. Halimbawa, wala ka naman talagang parking, lalong-lalo na diyan sa Manila at diyan sa Makati, no? Usong-uso yung mga one-side parking, yung mga ganyan. O may araw na dito ka lang magpa-park sa left side, may araw naman na dito ka magpa-park sa right side. Mga kapatid, kung ibinagater nyo yung inyong mga gulong, isinasampan nyo sa bangketa, maraming pwedeng sirain yan kasi hindi pantay na puwersa na i-stress yung iyong mga. Ito, kung ikaw ay nakamolye, mai-stress ang molye mo. Pati yung coil spring, mai-stress yan. Kaya pagdating ng panahon, umaabante ka, hindi na pantay yung unit mo, yung sasakyan mo. Kasi nga, nai-stress
Dahil sa sobrang palagi nako-compress yung spring or yung molye, so yan ang nagiging epekto. Hindi na siya nagpapantay kapag ka ikaw ay bumabiyahe dahil ang paradahan mo ay nakagater yung dalawang gulong sa kabila. Wag na wag nyo pong ipaparada ang inyong mga sasakyan na nakaangat po or hindi pantay ang kanilang mga parking. Pwede ring sirain nun yung mga suspension parts, yung mga suspension bushing, sisirain niya, pati shock absorber, pwedeng sirain yan, ng mga shock mounting. So iwasan nyo po, mapabago or mapaluma ang inyong sasakyan, iwasan nyo po yung mga ganong klaseng pagpaparking. Dapat palaging pantay. Ang problema lang kung wala kang parking. Ngayon, kung wala kang parking, ito pa. Umulan lang ng isang araw, tapos hindi niya ginamit ng 2 araw, kinalawang na yung mga rotor disc. So ang gagawin namin, lilinisin, kaya lang, gasgas na. Ngayon, pag nagasgas yon, ang mangyayari, mabilis ang takbo mo, na membreno ka, hindi na ngayon stable yung steering mo. Kasi yung rotor disc mo, hindi na pantay. Idadamay niya ngayon sirain yung brake pads mo. So, magiging parehas na hindi na sila pantay. Tapos, ang isa pa dyan, yun na rin na magkokos ng ingay. Halimbawa, nawala ka ng 1 linggo, hindi mo nagamit, nakapark lang yan sa labas. Ngayon, paggamit mo, maingay na. Every time na membreno ka, maingay na. Ano bang tawag doon? Parang umiingit. Parang ganun. May naririnig ka na ganung tunog, no? Masakit sa tenga. Kasi nga, hindi mo na malayan na kinalawang pala yung rotor disc mo, tapos ginamit mo. Yun na yung magiging problema, hindi na siya magpapantay. So isa rin po yun. Kaya kung halimbawa wala talaga kayong parking at legal naman na nakakapag-park kayo sa labas ng inyong bahay, no? Magpagawa kayo ng cover nitong gulong nyo. Magpagawa talaga kayo ng cover, yung garterize. No? Kapag sa gabi, lagyan nyo na yan para kahit na umulan, hindi siya mababasa. Yun na lang yung pwedeng maging pag-iingat nyo doon kasi hindi mo talaga may iwasan na kapag umulan ay hindi yan mababasa. Ngayon, yung mga mahilig naman mag-car wash sa gabi, tapos hindi niya gagamitin kinabukasan, isa rin po yun sa pwedeng maging cause. Sa sobrang linis mo, nababasa yung mga rotor disc mo, doon ka magkakarwa sa bahay mo, kahit ba sabihin mong may garahe ka pa, tapos hindi mo naman gagamitin ng 2 araw dahil coding ka sa susunod na araw, o yan ang magiging problema. So, masisira talaga yung surface ng inyong rotor disc. At yun na, dire-diretso na, yung problema mo, vibrations, nandyan na lahat yan. Ngayon mga kapatid, iwasan nyo po yun para tumagal po at maging maganda, manakbo ang inyong mga sasakyan. Ako kasi naging ugali ko rin nung araw na kapag ako'y pauwi na, dadaan ako sa isang car wash dyan sa may Kainta, yung Mag and Wash. Kaya lang wala na yata siya ngayon dahil sa sobrang sarap nung kanilang pansit doon, dumadaan muna ako doon para magpa-car wash. Pero noon pa lang sinasabi ko na doon sa mga nagka-car wash, huwag nyo nang basain yung gulong ko. Di ba? Okay lang yung body at linisin yung loob. Pero yung mga gulong ko, yung mga brakes ko, huwag nyo nang basain. Kasi alam nyo kung bakit. Galing ako dyan sa Timog Avenue, pupunta ako dito sa Kainta, tapos traffic, maya't maya nakapreno ko. Ang init-init ng mga rotor disc na yan. Tapos bigla mong babasain. Magwa-warp din yan. So, yan yung kadalasan na nagiging problema. Wala kang hindi nga kinalawang at hindi naman nagbakal sa bakal yung lining mo saka yung brake pads na napudpod. Pero bakit kapag ka namembreno ka, nagwiwigil or nagbabibrate yung iyong steering saka yung gulong? Kasi nga, naging habit na kapag nagpapakarwas ka, mainit na mainit pa yung binabasa na, delikado po yun. Pwedeng mag-warp ang iyong rotor disc. So, iwasan nyo po yun para hindi po lumaki ang inyong gasto. So, dito ang pinag-uusapan natin yung maintenance na kahit ngayon, kahit diesel or gasoline, pagka ganun ang attitude mo sa sasakyan mo, magkakaroon po talaga ng maraming problema. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at lagi po kayong nanonood dito sa aking channel. Asahan nyo po na gagawa pa po tayo ng maraming vlogs at sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. Lalong-lalo na po yung may mga bagong sasakyan na meron kayong mga nai-experience ng mga ganyang problema. Sabihin nyo po kagad sa amin, i-comment nyo po kagad dito sa mga vlogs ko para ma-investigate natin na yung bang problema na yan ay pwede bang lumaki. Kasi tandaan nyo po, ang lemon law natin 1 year lang. Ngayon, kung hindi nyo alam, meron na palang mga nangyayaring problema sa sasakyan nyo at lumipas yung 1 year, hindi nyo na mahahabol si lemon. Wala na po yun. So, within 1 year, dapat makita nyo kagad ang mga problema na yan. At kapag ka nagkaroon ng trabaho dyan, ginagawa ng kasa, hindi nagagawa, ibinalik nyo, ginagawa, gagawin ulit nila, ganun, pabalik-balik yung problema. Merong 4 attempts na hindi nila naayos yung problema, nung bagong bilhin yung sasakyan, makukonsider po na iyan ay lemon. At kung lemon yan, siyempre, mananalo kayo sa kaso, papalitan po ang inyong sasakyan.
Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo po dito po sa amin sa Autorans.